Padayon nga adlaw Matinians, Agosto 24, 2024 karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrebat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Tubag sa Dureco sa sagunsong brownout, atong sutaon. Dakbayan sa Mati, luwas pa sa African swine fever. City Health Office, andam kontra monkeypox. Balaod trapiko, striktong ipatuman. Mga mananaog sa Miss SK Mati 2024, atong ilailahon. Ang pinakaunang torneo sa Gel Blaster alang sa kababaihan ug LGBT, atong sayron. Ug Mati City High, kampyon sa Indak-Indak sa Kadayawan 2024. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw.
pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Usa sa mga pinakadakong mulo sa katawhan diri sa Dakbayan sa Mati, ingon man sa Davao Oriental, mao ang sagunsong pagkawala sa kuryente kon unscheduled power interruptions nga hatod sa Davao Oriental Electric Cooperative kon DORECO. Isip mga miyembro konsumante, katungdanan sa katawhan nga mahibal-an ang mga rason ug solusyon alang sa maong isyu. Kung unsa kini nga mga impormasyon, aniya sa special report. Usa ka dakong hagit na ginatubang sa katawhan sa Dakbayan sa Mati, ingon man sa Davao Oriental, mao ang sagunsong pagkawala sa kuryente kon unscheduled power interruptions. Ang maong mga panghitabo nagpataas sa kabalaka sa Matinians alang sa kasaligan nga tinubdan sa kuryente. Tungod niini, gisuta sa City of Mati LGU ngadto sa DORECO ang mga rason luyo sa mga brownouts, ingon man aron makahatag solusyon sa maong issue. Sumala sa DORECO, nag-unang rason sa mga unscheduled power outages, mao ang mga obstruksyon o mga babag sa linya sa kuryente sama sa mga punuan, inubanan sa kakulangan sa boltahe nga madawat sa DORECO, gikan sa 69 kV transmission line nga ubos sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Ang problema is ang transmission and distribution of power kay tungod sa mga obstructions. So ang improvement pud sa amo ang kuan kanang rehab pud sa ato ang mga linya kay naamag yun tay mga linya diri sa City of Mati and labi na sa mga ato ang mga far-flung barangays pod nga nanginahanglan gyud og rehab or replacement, upgrading sa wires which we currently do. Giklaro usab sa DORECO nga adunay 39 megawatts nga supply sa kuryente nga eksakto lamang sa kinahanglan nga 35 megawatts matag peak hour. Samtang gihatagan sab katin-awan sa DORECO ang papel sa 11 megawatt power plant sa Supreme Power Corporation didto sa Barangay Dawan. The main manggod na mula ginasuti regard kay SPC is dapat maka-operate sa SPC if na mga power interruption, at least to ma-minimize or ma-mitigate na to ang affected sa power interruption.
Pero in these cases po na natay power interruption sa 69 kV line nato, especially with NGC, sa ano ni namagot yung mga factors na kailangan po na murag ma-determine sa una before ta mo pa under kay SPC. Example sir is dapat ma-aware ta kung asa ang fault or asa ang problema. Nato tayo estimated na time kung pila siya ka oras mapalong o kung makaya lang kadali, dili na po nato paandaron sa SPC kay every under palong na SPC namula siya inbuilt na cost. So dapat identified yun na siya daan para ma-maximize yun nato ang ano ni SPC. Pero sir, in cases na nagay murag bagyo, grabe yun ang bagyo or unsa ba narinda ko na problema. So, identified nato na okay ang linya from SPC padulong dire tapos pwede gina paandaron sa SPC. Apan padayon nga pangutana sa mga miyembro konsumante kung unsa ang mga solusyon nga ginahimo batok sa maong problema. Matod sa Dureco, lakip sa Transmission Development Plan sa NGCP ang pagpaabot sa ilang 138 kV transmission line diri sa dakbayan sa Mati sa tuig 2027, samtang nagapadayon ang mga clearing operation sa mga babag sa linya sa kuryente. Apan usa ka problema nga ilang nasinati sa clearing operation, mao ang mga landowners nga nagdumili sa pagputol sa mga kahoy nga nakababag sa mga linya. Sumala sa Section 7 sa Republic Act 11361 kon ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, adunay legal nga katungod ang Dureco nga tangtangon ang bisan unsang tanom nga nakababag sa linya sa kuryente. Tungod niini, isip usa sa mga lakang batok sa mga problema nga ginaatubang, magpahigayon ang lokal nga panggamahanan ug usa ka conference nga pagapartisipahan sa Dureco, kauban ang managlahing ahensya o grupo aron katabangan ang Dureco sa pagsulbad sa issue. Samtang giklaro sa Dureco nga walay relasyon o kalabutan ang mga brownout sa pagtaas sa ginabayran sa mga miyembro konsumante. These are factors na i-consider when looking at our power bills. So, depende sa konsumo, manner of consumption, depende po sa number of hours sa gigamit mo, which is number of hours sa gamit mo yung mga appliances. Depende po sa rate nag-impose sa itong mga power generation companies. And we also would like to emphasize na for every 100 peso nga ginabayaran sa itong mga consumers, only 11 to 12 pesos ang padulong ana sa Dureco. Since 2009. Since 2009. Mo na ato ang DSM, Distribution, Supply and Metering Charge, mo ra nay mapadulong sa Dureco. The rest of it is being remitted and paid to our power suppliers. Akong gimension ganina, ang transmission service provider nato which is NGCP, taxes and subsidies nga allowed by the government as pass-through rate. Munay ato ang composition sa ato ang power rates. Gipaabot sa Dureco nga abli sila alang sa ubang tinubdan sa kuryente sama sa renewable energy ug gilatag ang mga nagapadayon ug umaabot nila nga mga proyekto. Taliwala niini nga hagit ang padayon nga mga mulo ug reklamo sa katawhan nagikan lamang sa paglaom nga makasinati ug kasaligan na kuryente sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nakahaom kini sa pasalig sa City of Mati LGU ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Rabat nga dalaon ang katawhan ingon man ang dakbayan ngadto sa malungtaron nga kalambuan, ilabi na nga dako ang kontribusyon sa kasaligan nga power distributor sa mga potensyal nga dagkong negosyante nga mosulod sa syudad. Apan mamahimo lamang posible ang kalambuan, pinaagi sa proactive nga mga plano ug solusyon, inubanan sa pagpaningkamot sa tanang ahensya ug individual alang sa hiniusang katuyuan. Wala pa makasulod sa dakbayan sa Mati ang African Swine Fever kon ASF. Mao kini ang gikumpirma ni Mati City Veterinarian Marites Linsag Erespe. Si Gilbis Jean Patalinghug sa report. Wala tay confirmed cases of African swine fever sa Mati. Meaning, wala tay result or gihimo nga laboratory findings para makakonfirma nga positive ang ASF. Mao kana ang pamahayag ni City Veterinarian Marites Linsag Erespe sa usa ka public service announcement video kaniadtong Agosto 13. Ang African Swine Fever kon ASF usa ka makatakod nga sakit sa mga baboy, walay tambal ug sagad mo sangpot sa kamatayon sa nataptan nga mga baboy. Ang ASF dili makaapekto sa mga tawo apan kini kusog nga mokaylap sa mga populasyon sa baboy nga mosangpot sa dakong kapildihan sa mga negosyante.
Subay sa datos sa Hunyo 28 ning tuiga ug sumala sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, migawas nga negative sa ASF ang mga baboy sa Mati nga gipailalom sa laboratory testing for ASF. Samtang ginahulatan karon ang resulta sa ikaduhang hugna sa laboratory report karong bulan sa Agosto. Sa pagkakaron, adunay mga sakit nga muigo sa mga hayop ilabi na sa mga baboy. Apan normal lang kini tungod sa mga pag-ulan ug normal lang nga musaka ang kaso sa mga sakit-sakit sa hayop sa mga bulan sa Agosto hangtod Oktubre. Gidasig sab sa City Vet ang mga farmers ug backyard racers nga kung makita nila ang mga early signs of symptoms sa ilang mga binuhing baboy, mamahimong moadto sa buhatan sa City Veterinary Office aron matabangan sila pinaagi sa pagkandak og investigasyon ug mahatag ang tama og libre nga serbisyo alang kanila. Bisan pa walay kaso sa ASF sa kasamtangan, ang pinakamaayong pamaagi sa pagpanalipod sa mga binuhing baboy mao ang pagpraktis ug maayong biosecurity. Makita nila sila mga baboy, adto sila sa opisina para matabangan namo sila pinaagi sa pag-conduct og investigation sa maong mga cases kung unsa bagyod kini o kung makahatag may og tabang pinaagi sa mga medisina, paghatag og tambal o paghatag og instruction sa ilaha nga mag-practice og good biosecurity measures. Bus sa Executive Order No. 05 Series of 2021 ni City Mayor Michelle Nakpil-Rabat, ang mga farmers nga apektado sa sakit sa baboy makadawat og cash assistance nga 2,000 pesos matag anay ug 1,000 pesos matag baktin. Maong mga biosecurity measures nga nag-coordinate mo sa mo ang opisina, most likely kamo ang mga candidate para sa maong financial assistance if in case ang inyong baboy magkasakit o mamatay kini. So, ang among hangyo kung magsakit dili ibaligya kay naay City Government of Mati nga mutabang sa inyo ha. Dugang pa, hatagan sila og mga kahayupan sama sa baka, kanding o baboy sa higayon nga pwede na sila mag-repopulate sulod sa 90 ka adlaw. Subay sa tukmang disinfection o koordinasyon sa City Veterinary Office. Ang suporta sa lokal nga gobyerno ug mga pakigtambayayong sa mga farmers mao ang magtugot niini nga industriya ug ekonomiya na magpadayon ug mulambo. Kini si Jelvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Kami. Andam ang atong mga otoridad sa pagpugong sa pagsulod sa monkeypox dinhi sa dakbayan sa Mati. Kini human makatala og kumpirmadong kaso sa monkeypox ang Department of Health sa kauluhan. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nagpabiling andam og alerto ang Mati City Health Office sa pagpakgang sa monkeypox human kini natala ang unang kaso sa Pilipinas. Kahinumduman nga natala sa Department of Health ang unang kaso sa monkeypox o Mpox kaniadtong Agosto 19 nga nakahatag og kabalaka sa publiko lakip na sa mga Matinyans. Apan sumala ni April de Lagua, nurse 2 sa CHO Mati, nga andam ang syudad sa pagkontra sa giingong sakit kung og galing moabot kini sa dakbayan. Sa City Health Office, bago pa nagka-pandemya, naanagyod tay mga measures ginabuhat through sa to ang mga barangay Epidemiology and Surveillance Unit. So aduna natay mga barangay isolation units na pwede nato dito nato ma-isolate kung ever natay mga suspected cases, pwede nato ma-isolate dito sa tong barangay isolation unit, and then nanapod tay mga pwede po ta maka-undergo og testing. So ang testing day ani mahitabo is ang katong mga rashes, scrape to siya, katong mga iyahang samad-samad, ipadala nato na siya dito sa Manila sa RITM. So dito sa RITM, ang naatay mga confirmatory test na tawag nato na PCR para ma-confirm nato kung positive ba ang pasyente or negative. And then sa mga sa supportive measures na naman tay mga tambal pod na mga pang-prevent sa mga complications, and then doon naman po tayo mga doktor na magbantay sa ila, mag-monitor sa ilaha. Dakong pangutana usab sa publiko karon kung unsa man kini nga sakit, labihan na sa labas pa nga panghitabo sa global COVID-19 pandemic. Ang monkeypox, na-detect ni siya noong 1975 sa Denmark. So makuha ni siya sa isa ka animals nga ginatawag nato na African squirrel or
kanang African na rodents na mga ilaga sa Africa. So matakod siya, primary infection niya is from animals to humans. Sumala ni Nurse Dilagwa makuha usab kini nga sakit sa pipila ka mga direct ug indirect nga pamaagi. If ang tao na siya'y close contact sa infected na animal or nagkakaon siya sa infected na animal products. And then sa secondary na infection, pwede na magtakod-takod through human to human. Through intimate contact or sexual intercourse, and then pwede po siya mapasa po sa mama na nagmabdos na naibata. Pipila sa mga sintomas niini mao ang hilanat, rashes ug paglusay-lusay. Ug kani nga balatian mamahimong mudugay gikan sa 2 hangtod 4 ka semana. Ang mpox dili sama sa chickenpox nga sa lawas mo labas ang mga rashes o butoy-butoy. Kasagaran sa nawong ug kamot kini nga mga rashes mo labas. Wala pa kining saktong tambal sa kasamtangan, pero aduna gihapoy mga supportive treatments sa pagbatok niini. Sa treatment manggod, wala pa siya specific na treatment kay under study pa man ni siya na sakit, pero naa siya mga supportive na mga treatment. Kanang like fever and pain management, so Tagalog, paracetamol para sa kalintura, and then oral treatment tungod nagkuan man nagluwas-luas iyang baba, so Tagalog mga specific ng mga ointment para sa baba. And then napod tay mga hydration o nutritional na support para pod mawala ang iyang kalintura, and then okay pod ang iyang panglawas. Ang monkeypox adunay baba nga death rate apan dili gihapon kini kakumpiyansahan tungod sa mga komplikasyon na pupwedeng makuha ini nga balatian. Monkeypox 10% lang ang iyang death rate. So rarely lang gyud kay siya ni na makamatay na sakit, pero naay mga complications na mahitabo. Pwede ang pasyente magka-pneumonia, pwede magka-sepsis, and isa pod na ang katong kagaw musaka sa utok mo na magka-encephalitis ang pasyente. Pwede pod ang pasyente mabulag, mabuta tungod sa iyang corneal infection, so mawad-an siya og vision loss. Gipahimangnuan usab sa CHO ang mga Matinyans nga kung aduna sila na sinati nga mga sintomas sama sa hilanat, rashes, paglusalusay ug uban pa, dayong magpa-check up. So reminder lang ako sa Matinyans, kung naamoy balatian, magpa-check up dayon ta. So naatay mga doctors diri sa City Health Office. Pwede pod mo moadto sa ato ang hospital sa Davao Oriental Provincial Hospital, Medical Center, or sa mga private na hospitals and clinics. So kung naamoy lain gyud di pamati, pa-check up dayon aron maiwasan day nato ang mga komplikasyon. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Strikto na ang gipatuman sa 26 ka barangay sa Mati ang mga balaod sa trapiko aron ilayo sa mga disgrasya ang katawhan. Si Nash Tiguelo sa report. Sa tinguha nga matubag ang nagkataas nga mga aksidente sa trapiko ug mapausba ang kaluwasan sa kadalanan, nagpatuman ang Department of Interior and Local Government kun DILG og striktong balaod sa trapiko sa tibuok nasod. Tungod niini, ang Mati City Traffic Management Office kun CTMO naglunsad og sunod-sunod na mga bag-ong lakang aron higpit nga mapatuman ang mga balaod trapiko sa tibuok 26 ka mga barangay sa Dakbayan. Nagbuhat mi og kuan na enforcement na continuous nga nagadako para sa mga violators nato diri sa kadalanan. Ubay-ubay na usab ang nadakpan og na-impound nga mga unit sa CTMO karong tuiga, diin sumo total 1,112 ka mga violators ang nadakpan ug 25 ka mga units ang na-impound sugod Enero hangtod Hulyo 2024. Sa pagkakaroon, parayon ng striktong pagpatuman sa Republic Act No. 10054, kun Motorcycle Helmet Act of 2009 ug Municipal Ordinance No. 72, Series of 2002, kun Anti-Nuisance Ordinance of the City of Mati. Sa pagkakaroon, amo ang gipakusgan ang amo ang kuan sa helmet, then sa ato ang kuan bura-bura sa Municipal Order No. 72, Series of 2002,
anti-nuisance ordinance of the City of Mati. Mo na mo ginapakusgan karon kay tungod sa mga nag-complain about sa mga bura-bura sa samok sa kalsada. Ug ang ato ang kuan ang helmet po ang ginakuan sa violation. Ginadakop o ginatikitan usab ang mga tricycle driver nga gabiyahe og gapamasahero sa dakbayan nga walay mga prangkisa. Kana nagabiyahe diri sa Mati nga walay franchise amo nang dakop sa kalsada, istoryahan. Then og namasayro sila, ginatikita naman na sila og kuan no MTOP. Pahimang nuusab sa city traffic sa mga motorista nga magsuot permi og helmet, irehistro ang motor o sakyanan na ginagamit ug likayan ang paglapas sa balaod trapiko. Kung may tambag sila, mag-helmet sila, magkumpleto sa ilang motor, then ang katong walay mga franchise, magpa-franchise sila para maiwas sila sa dakop o iwas po sila sa disgrasya. Ang istriktong pagpatuman sa balaod trapiko naglakip sa dugang nga pagmonitor, mas taas nga silot sa mga paglapas sa balaod, misangpot sa usa ka mahinungdanon nga pagkunhod sa gidaghanon sa mga aksidente sa dalan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, mga mananaog sa Miss SK Mati 2024, atong ilailahon. Pinakaunang torneo sa Gel Blaster alang sa kababainan ug LGBTQ atong sayron. Ug City of Mati National High School, kampyon sa Indak-Indak sa Kadayawan 2024. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayon na adlaw Matinians, sa ninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Karong bag-o, si House Speaker Martin Romualdez ni sugyot nga patasan ang termino sa barangay ug sangguniang kabataan kon SK officials ngadto sa unom ka tuig. Sa pagkakaron, ubos sa balaod ang mga opisyal sa barangay ug SK adunay 3 ka tuig nga termino. Diin ang mga lokal nga elective officials gitugutan sa pagserbisyo sa 3 ka sunod-sunod nga termino sa samang posisyon. Apan si Romualdez miingon nga ubos sa House Bill 10747 ang mga barangay ug SK officials tugutan nga makaserbisyo sa 2 ka sunod-sunod nga unom ka tuig nga termino sa samang posisyon. Ang pagbag-o nagtinguha sa paghatag sa mga opisyal ug dugang nga panahon alang sa long-term planning, reduce election frequency ug pagsiguro sa padayon nga pagpangulo ug pagpalambo sa mga proyekto. Sa maong mga konsiderasyon, uyon ka ba sa sugyot nga palugwayan ang termino sa barangay ug SK officials ngadto sa unom ka tuig? Tara uban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Okay ra ma'am. O yun. Para kuan po sila, makaserbisyo po ug maayo. Para daghan po sila yung matabangan ba? Okay ra man na palugwayan kung maayong serbisyo, pero kung dili maayo, dapat tulo ra ka tuig. Sa ako, di ko uyo na ng additional pag 3 years kay ang ubang di man tanan official nga nagbuhat og di maayo, sagaran maayo man. Pero dapat 3 years agad kay para ma-change na po dun sa baka change mood ba, ma-change na po ng mga na may mga bago pa nga maayo po mo serbisyo atong hatagan itong mga ubang higayon nga makahatag ko silang tinudanan nga serbisyo ba kay kung 6 years magtaas naman kayo dili na to itong mga dili mayo nga buhat sa ubang opisyal nga daghang istorya walay nga na walay actual nga makita nga project dapat 3 years agad. Oh yun para matas-tas pang kwan nila sa serbisyo nila diri sa Mati. Desisyon na sa mga tao na, ma'am. Kaya kung dili man maayo ang pagdumala sa mga tao sa mga barangay, kinalan dyan, tulo niya katuig, mao dyan na yung yung tuta. Pero kung maayo siya mudala, yan, unom. Okay, yeah. Kaya dili man good magpari ang barangay, na ipoy maayo, na idili, ana. Mao na usahay, magpagul pala mga tao, ngungunaan na mga pagdumala sa mga tao. Ano raman na nila? Dili. Adili. Nga naman, sir? Lang.
mo samot. Kayo samot man. Samot ani ka pug kakuan. Samot na ka para ni kapahitan ni kung mo kuan sa kaog tulo ka tuig ka termino. O yun. Kanmas. Parang kamalugwayan lang pa ako ang pailang kuan nila ng serbisyo. Kung sa ako lang opinion is dili naman po yung uban nga kuan kanang noon dili mo tanan nga nay serbisyo nga kuan dili maayo na po maayo. At least katong dili maayo mapulihan kay katong maayo manatili mangyapon to, di ba, kung sa mga tao. Uhog mo ka na ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong sa manaha. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Koronahan na ang pinakabagong Miss SK Mati 2024 nga gikan sa Barangay Kabuaya kaniadtong Agosto 16, 2024. Kung kinsa ang mga mananaog sa maong kompetisyon, aniya ang report. Katahom ug katuyuan. Mao kini ang mga mutya nga naghulagway sa bago lamang gikoronahan nga Miss SK Mati 2024 kaniadtong Agosto 16, 2024 didto sa MFGR Baywalk Stage. Gikan sa 11 ka mga kandidata, nahimong mananaog ang representante gikan Barangay Kabuaya nga si Kate Awing nga mihakot sa mga minor ug special awards sama sa Miss Photogenic, Best in Sambuukan Festival Attire, Best in Casual Wear, Best in Evening Gown, Miss SK Mati Rose Beauty Craft Ambassador ug Miss Boss Beauty PH. Samtang first runner-up si Angel Pandilingan gikan Barangay Badas. Second runner-up si Melrin Isabel Morales gikan Barangay Sentral. Third runner-up si Marian Sinabe gikan Barangay Don Martin Marondan. Fourth runner-up si Cleo Marie Lelis gikan Barangay Matiaw ug Miss Friendship si Jessa Akdo gikan Barangay Lawigan. Apan dili lalim ang pagsala sa mga kandidata tungod kay managlahing mga advokasya nga nakatuon sa kabatan-unan ang ilang gipresentar sa katawhan, inubanan sa ilang mabuluko na pasundayag matag segment. Human sa usa ka tuig na pagpahulay sa maong kompetisyon, mapasalamaton nga gi-turnover ni Miss SK Mati 2022 Colleen Kiamco ang corona, inubanan sa mga mithi sa usa ka reyna alang sa kabatan-unan. Ang Miss SK Mati 2024 pageant usa lamang sa mga aktibidad nga giandam sa LGU Mati Youth Development Office, inubanan sa buhatan ni SK Federation President Thomas Sebelino alang sa Youth Week 2024. Kauban sa Junior Youth Officials Program, Eco Kids Project ug uban pang mga kompetisyon sa literary ug socio-cultural na mga natad, nahimong malampuson ang usa ka semanang selebrasyon alang sa youth sector nga dili lamang matapos human sa kada aktibidad apan magpabili na mahinungdanon ilabi na sa mga empowered na kabatan-unan. Napulo ka team sa mga babayi ug mga miyembro sa LGBTQ ang nagtigi sa gipahigayong pinakaunang Women and LGBT Blaster Gel Tournament kaniadtong Agosto 18. Si Peter Jan Buencamino sa report. Gidominar sa TTS Mati ang pinakaunang Women LGBTQ Gel Blaster Open Tournament kaniadtong Agosto 18 dito sa Butwasan, Barangay Dahican, dinhi sa Dakbayan sa Mati. Skill and accuracy, mao kini ang gipakita sa TTS Mati alang sa ilang pakigsangka kontra sa nagkadaiyang grupo sa giingong torneo kung diin na mahimo silang madaugon. Aniya ang banpang partisipante. Nakadawat og 5,000 pesos ang TTS Mati Isip Champion. Samtang ang first runner-up nga Mafia di Pamilya nakadawat og 3,000 pesos, second runner-up nga Merciless 2,000 pesos ug third runner-up nga Team Laagan 1,000 pesos. Kini ang unang higayon nga nag-organisa og usa ka torneo nga dedicated alang sa kababaihan ug LGBTQ members ang Gels of Community sa Dakbayan sa Mati. Giorganisa kini sa 47 Masters
kung diin na mahimong sponsor si Governor Nino Oy o gipahigayon sa Mati Gelsoft game site sitio Butwasan. Ang Gel Blaster o sa realistic toy gun o pinakaimportanteng ekipo sa CQB style skirmish game diin adunay duha ka team sa magtigiay sulod sa usa ka confined battlefield diin last man standing ang batsihan sa pagdaog. Ang Gelsoft community na-akreditar na sab isip usa ka sports organization sa Mati City Sports Council kaniadtong Oktubre 2023. Ang pag-organisar usab sa women and LGBTQ usa ka timailhan sa progresibo nga mindset ning dakbayan mahitungod sa women empowerment o LGBTQ rights. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Kampyon ang delegasyon sa Dakbayan sa Mati sa gipahigayong indak-indak sa Kadayawan kaniadtong Agosto 18 sa Dakbayan sa Davao. Gihakot usab sa City of Mati National High School ang upat ka special awards alang sa kinatibuk ang 1.3 million pesos nga ganti. Si Jasmine Tia sa report. Bugsay City High. Nakabot ang kadaugan sa City of Mati National High School o ang Balangay City High Performance Arts human gideklarang champion sa indak-indak sa Kadayawan kaniadtong Agosto 18, 2024 subay sa Kadayawan Festival sa Davao City. Sa miaging tuig, gideklarang first runner-up ang City of Mati LGU sa Indak Sayaw nga girepresentahan sa Matiaw National High School. Nagsugod ang indak-indak sa Kadayawan pinaagi sa parade sa Rojas Avenue sa Davao City hantod sa San Pedro Square sa buntag kaniadtong Agosto 18. Sabay sa maong parada ang mga floats sa pamulak sa Kadayawan, diin mo kabat sa 48 ang kinatibukan na mi parade, diin 8 niini mao ang contingent sa indak-indak sa Kadayawan, 7 niini sa Davao City School-based category, ug 33 sa pamulak na mga entries na gilangkuban sa dako, gamay ug corporate entries. Giharos sab sa City of Mati Balangay City High ang upat ka special prizes na mao ang Best in Street Dancing, Best in Music, Best in Choreography ug Best in Artistic Design. Ang matag special prize adunay 50,000 pesos nga ganti. Suma total mo kabat sa 1.3 million pesos ang premyo nga nadawat sa Balangay City High. Samtang gawas sa City of Mati, aduna sab duha ka munisipyo sulod sa probinsya sa Davao Oriental ang misalmot sa maong kompetisyon na mao ang gikan sa banay-banay na entry nga gideklarang second runner-up ug ang Caraga nga gideklarang fourth runner-up. Samtang mao kini ang mananaog sa maong kompetisyon sa Kadayawan Festival. Samtang dakong garbo sa dakbayan ang pagkadaog sa mga matinyan sa kompetisyon sumala ni Mayor Michelle Nakpirabat nga mitimbaya sa Mati City Delegation. Dako ang pasalamat sa City High representatives nga ilang nakabot ang kampyonato tungod worth it ang ilang pagpaningkamot ug pagpakita sa ilang talento. Maskin pa man og init kaayo ang adlaw ug layo ang biyahe, wala kini nagpugong sa Balangay City High Performance Arts na itaas ang bandera sa City of Mati. Init ang suporta sa mga matinyan sa social media maskin man og wala nasaksihan sa tanan ang maong performance sa City High. Pipilasab ang nagpaabot sa ilang kalipay og congratulatory posters para sa mga representatibo. Ang Balangay City High Performance Arts usa ka testamento sa kamadasigon ug kaabunda sa kultura sa mga Matinyans pinaagi sa pagsayaw. Tinuod gayod ni Bugsay ang City High. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpirabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulayng balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.